Tunay nga, Panginoon, na kaya ng aming inawit na wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad dahil ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos na parating nakaagapay sa amin. Nag-iisang Diyos na parating tumutugon sa aming mga pangangailangan. Nag-iisang Diyos na parating nakahandang sumalo kung kami madapa, kung kami matiso, kung kami magkamali. Nag-iisang Diyos na kahit kailan hindi pinagkain ang pagpapatawad sa amin. At dahil yan, Panginoon namin Diyos, sa umagang ito, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming nais ibigay sa iyo. Gusto ka naming papurihan, Panginoon, ng buong buo sa aming buhay, Panginoon. Gusto ka naming itanyag, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na sometimes sa aming mga buhay, Panginoon, God, natitikom ang aming bibig. Hindi namin naiitaas ang aming kamay, Panginoon. Dahil nakikita namin na kung paano kami mabuhay, Panginoon, dear God, is parang wala kaming Diyos, Panginoon, na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Na parang kaming walang Diyos na tumitingin sa amin. Na parang wala kaming Diyos na nagmamahal sa amin. We are living a defeated life, Panginoon. We are living a sinful life, Panginoon. Isa na pinaghihindran sa amin, Panginoon, upang makita ka namin. Upang tuluyan ka namin mahawakan. Kaya sa umagang nito, dear God, we want a change in our life. Sa umagang nito, Panginoon, gusto namin na malaya kaming makalapit sa iyo. Malaya namin mabuksan ang aming mga puso, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, dear God, sa mga sandaling ito, dear God, amin pong inaalala lahat ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Ang pagkakamali namin, Panginoon, sa iyo. Sa pagtingin namin sa aming kakayanan, rather sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Sa pagtingin namin sa aming abilidad, Panginoon, rather sa iyong grasya, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa umaga. At sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, muli, Panginoon, ilinis mo ang aming pagkatao, Panginoon. Ilitan mo, Panginoon, ang aming nanghihinang puso, Panginoon, ng pusong nanggagaling sa iyo, dear God, ng isang pusilak na puso, Panginoon. Kasabay nito, dear God, aming tinatanggap, Panginoon, ang iyong kapatawaran na iyong binuhos sa banal at sa pamamagitan ng banal na dugo na iyong binuhos sa puso ng God. Ito yung aming tinatanggap sa umagang ito. Ito yung magpapalaya sa amin, Panginoon, upang ikay sambahin sa umagang ito, upang sabihin na ikaw isang Diyos na buhay, upang papurihan mo sa aming mga labi, Panginoon, na walang maghahagap. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong grasya at sa iyong pag-ibig, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri sa iyo. At testapay ng iyong paglilinis sa aming, Panginoon. Lukuban mo, Panginoon, ang buok na ito, dear God, ng iyong patnubay, Panginoon, ng iyong proteksyon, Panginoon, ng anumang tangka ng kaaway sa umagang ito sa aming mga buhay, ay masasabi namin sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa lugar na ito, aming itinatapos ang lahat ng gawa ng karapat sa aming mga buhay, at itatakhal namin ang aming Panginoon, bilang aming Panginoon, Diyos na buhay, na nararapat sa purihan, nararapat sa kahit, kaya kapatid, sa mo ang mga labi at ibigay mo ang pinakamataas
sa ating Panginoon. Hinintay ka ng Panginoon sa umagang ito. Tumawag ka sa Panginoon, kapatid. Ibukas mo ang iyong labi. Ibukas mo ang iyong puso. At pinapakinggan ka ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbaba mo sa iyong trono, Panginoon, at pagsama sa aming Panginoon. Kaya magmula sa mga sandaling ito, Dear God, ikaw na nga po ang mamuna sa bawat isa. And let your Holy Spirit, Panginoon, dwell in this place. And may your name continue to be glorified, to be honored, and to declare holy in this place, Panginoon. Isa pa, Panginoon, this is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Good morning, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po, muli. Binati niyo na ba yung katabi niyo? Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, mga kapatid, pinatay ko pala, sorry. We would like to acknowledge, meron po ba tayo sa unang pagkakataon na kasama natin sa lugar na ito? Amen. Pwede po ba makita ang kanilang mga kamay lamang? Kahit kamay lang, kapatid. Wow, praise the Lord. Amen. Welcome, kapatid, sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. At ako po'y nagagalak na muli po akong napunta rito sa inyong harapan upang maghayag ng salita ng ating Panginoon. Amen? Amen. Provider. Naalala niyo, mga kapatid, nung kayo'y may pangangailangan, ano po? Pagka tayo nalapit sa ating mga magulang, pag tayo may pangangailangan, ano yung approach nyo? Pag lumalapit kayo sa inyong mga magulang. Ba't iba tayo ng approach, no? Minsan sweet, ano po? Minsan sweet, yan. So, naalala ko nung ako'y paglalapit sa aking mga magulang, no? Depende sa sitwasyon eh. Kapag ka may budget yung mga magulang natin, ang bilis maglambing kay nanay at kay tatay, no? Tapos eto pa, hindi lang yon. Kapag yung pangangailangan mo is para sa school, yan, project. Wow, bilis. Nay, meron kasi kami project eh, pengin ng pambili. Right away, no? Pengin ng pambili. Kasi alam mo, pagka sa school, puprovide yan na ni nanay at tatay. Tama po? Isa kahit na mahal yan, no? Ay, meron kaming field trip eh, 10,000 yung ano eh. Natawa kayo, alam na lang yung mga presyuhan, ano? Yeah? Nung college, no? 10,000, pero talagang binayaran mo lang 3,000, ano? Tapos 3 days yun na eh. Pero half day lang yun. Mas matagal pa inilagay natin doon sa bahay ng kaklase natin, no? At field trip, no? Gagawa ng paraan yung ating mga magulang, no? Kapag alam nilang kailangan, ano? Pero kapag ganun nga, pag alam natin kailangan at para sa school, boldly tayo lumapit sa kanila, di ba? Pero kapag yung parang alanganing kawayanan, we are always waiting for that perfect moment. Ha? Ibang masaya yung mood din na nagkwento-kwento kayo. Bigla, Nay, birthday na, ano pwede pa kami mag-overnight swimming? Naipasa ko agad yun, ano? Kasi maganda yung mood ni nanay, no? From nowhere yun, eh, no? Ang tawa kayo nanay, pero ito, ang bilis pa ng pagkakapaan. Nay, pwede mo kami, eh, si nanay, maganda yung mood. Sige. Yeah. So what, when we think
of our parents, we could say that they are a provider, right? But we know that they had limitation. Ano po, mga kapatid? So naalala ko yung nanay ko nun nga, kapag alam ko may limitation, pero pag kailangan, gagawa yan ng paraan para ma-provide yung pangangailangan ko na project sa school. That time, yung project ko nun is Sansan ED. Yan. Nokia 3310. Hindi ko na paano ko napalabas na project yun sa nanay ko eh. Pero nagawa ko ng paraan eh. Pero when we think of our parents, they provide our needs, especially nung tayo mga bata pa lamang. Paano kayo ingatan ng inyong nanay para hindi lang makagat ng langgam? Pag may nakitang langgam na papalapit sa inyo, dudugugin niya ng pinong-pino. Ang lamok, no? So, we are seeing them as our provider, but they have limitation. May mga kondisyones. Ano po? But if we will going to equate that sa ating spiritual life, then, pwede rin natin tignan yung ating Diyos as a provider, which He is. Right, mga kapatid? Kaya, if we will observe our spiritual life, somehow it is the same. Like our parents, we see them as our provider. And being a children of God, we must see that our God the Father is our provider. Well, it is very clear na ating Panginoon is a provider. If you were going to read the Bible from Genesis until the Revelation, wow, ang daming provision ng Panginoon. Ang daming provision ng Panginoon. Can you still remember how He provided the sacrifice kay Abraham nung hiningi niya yung sino yung hiningi niya? Yung kaisa-isang anak niya, di ba? Si Isaac, di ba? Tawag doon, papatayin na, or di ba, nakaakma na siyang patayin si Isaac. But God provided that for the sacrifice. So, being a God as a provider, there are no already question about that. But I would just like to ask you this morning is, how about you? We could read like our theme for the man, our God is providing. We could generally say how God is a provider. And who are these? Who among you are the children of God? Amen. So you are saying that your God is a provider. Amen. Amen. So I would just going to ask you this question. How well do you know your provider? Gaano mo kakilala ang Diyos mo na sinasabi mo, provider mo? Kasi baka nangyayari, we're just quoting it. My God is a provider. Sige nga sis, paano? Sa brother naman, hindi ka naman provider naman. Ang dami na no? Bigyan mo pa ako maraming person. But sa'yo, personally, paano mo ba nakikita ang ating Panginoon? So during this, when I am reading the Bible, so ngayon, I was first week of June, when I am preparing for the message, so nasa Matthew ako. And then I was amazed kung napakadaming ginawa ng Panginoon. Dami niya provide. And one chapter that struck me most is on Matthew chapter 8, when I see 3 people that teach me how we could look our God as a provider. That is why ang ating main verse for this day, sa umagang ito, this morning, could be found in Matthew chapter 8, verses 1 to 17. So let's all stand and let's open our Bible
on this verse. At sundan niyo ako sa inyong mga mata habang binabasa ko po ito. Matthew chapter 8, verse 1 to 17. When Jesus came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately he was cleansed by his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and suffering terribly. Verse 7, Jesus said to him, shall I come to heal him? Verse 8, the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was amazed and said this to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subject of the kingdom will be thrown outside in the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed in a fever. He touched her hand, and the fever left her. And she got up and began to wait on him. When evening came, many who were demon-possessed were brought to him, and he drove out the spirit with a word and healed all the sick. This was to fulfill what has been spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and bore our diseases. Let's all bow down and pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, for this privilege that you've given to me, Panginoon, to share your word. Thank you, O dear God, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. And once again, Panginoon, dear God, itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. And let your holy words be uttered on my lips, O dear God. And we always pray, Panginoon, even me, O dear God, give us a teachable heart, Panginoon. And ito po, Panginoon, magsisimula ng aming pagbabago, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Kaya, Panginoon, baguhin mo, unti-unti mo baguhin ang aming mga puso araw-araw, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, maisa pabuhay namin, bigat ang iyong mga salita. Isa pa, Panginoon, sa ilaman po ang lahat ng papulit pagsabat na salamat. Jesus' mighty name we pray. Amen. Jesus Christ is a great provider. There would be no question about that when we read the Bible. And if you were going to continue on verse 8, He provided many other things. He provided calmness sa kanyang mga alagad. Ha? Sa atin, hirap na hirap tayo makaharap ng kalma lang. Para na tayo hypertension, no? Para na mataas yung high blood niya. At mataas yung high blood ko, Sobrang taas niya. High blood niya, tumaas pa. Diba? Jesus provided calmness when they're on the sea, on the seashore, o nasa bangka, and then bumabagyo. Tarantay yung kanyang mga alagad, but Jesus Christ is sleeping. Sarap nung ganong calmness. Ano? Kung may ka-bedweight ka na napakalikot matulog. Kahit na magsayaw-sayaw yan, tulog ka pa rin. Diba? That's the calmness at nanggagaling kay Jesus Christ. Amen po ba?
He showed it to the disciple. Hindi niya he made it intentional na matulog para sabihin, wala akong pakailan sa inyo matulog. But, kasama niyo na ako eh. Ba't natataranta pa kayo? Ha? Isang girl always like, we are with God. I am with God, Brother Eric. Pag sabi, hide na kayo ka. O dating ng Monday. Sino naman ang kasama ko mamaya? Ako na lang mag-isa magmamachine. Kahapon lang sabi mo kasama mo si Lord. Pag nag-machine, ikaw na lang mag-isa. Kapatid, magiging Kristiyano ka na, kahit saan ka magpunta, kasama mo si Lord. Pagka pinili mo gumawa ng hindi maganda, kasama mo si Lord, di mo lang pinapansin. Diba? Parang, kung tatago ka pa, kung saan di nakita ni Lord. Yung matatago ka ba kay Lord? Wala naman, mga kapatid. Jesus is a great provider. Napakadami na yan. But kaya na natin nabanggit, 3 tao magtuturo sa atin how we could specifically or para natin makikita, yes, He is my provider. Talagang bagay na bagay ka na talagang provider mo si Jesus Christ. Hindi mo na nasabing provider mo si Jesus Christ kasi provide niya yung pangangailangan ng kapatiran. Ang buti talaga ni Lord sa buhay niya. Kasi binigay ni Lord yung mga pangangailangan. O nga no, ang buti ni Lord sa buhay niya. Isis ikaw sa buhay mo. Parang bakit insist, lahat ng kinikwento mo, puro buhay ng ibang tao. Parang kismosa ka pa rin, sis. So, paano ka ba mga kapatid? So, 3 bagay, no, makikita natin mga kapatid. So, are we seeing our God that is, first, is willing? Nakikita mo ang Panginoon ng willing or may kagustuhan na ibigay yung mga pangangailangan mo. Kagaya doon sa verse 1 to 4 ng ating binasa, yung sa leprosy, yung may leprosy naman, ano po. So, etong tao na ito, naniniwala siya na ang Panginoon is willing na pagalingin siya. Because the leper, kilala niya si Jesus Christ. So that he knew the wonderful things that Jesus Christ already did. That is why yung leper na ito had the confidence that Jesus will cleanse him. Pero, kasunod, but it is in Jesus' term. Bakit, Eric? May kondisyones pa? Bago ibigay ni Jesus Christ ang aking kagustuhan? Medyo tricky itong subject na ito, ano po? No? Medyo tricky, ano? Bakit nasabi na in His term? So, kasi itong leper na to, alam niya yung mga nagawa na ng ating Panginoon. So, alam niya na si Jesus Christ makakapag-provide ng cleansing sa kanya. And, tignan muna natin yung kalagayan kasi ng leper that time. Yung leper, hindi lang yan basta hirap na hirap physically. Yung bang kating-kate, yung buong pangangatawan niya. Diba? So, siguro yung bata kayo, na-experience yun ng madapa. Diba? Tapos hindi pa yun. Ewan ko, sa inyo kasi noon hindi pa yung betadine. So, hayaan na talaga yan tumuyo matuyo. So, habang matuyo yan, parang nag-iibang kulay niyan. Naging green na yellow yan. Habang patuyo yan, ang kating yan. Diba? Ipiniti mo kamuti, paikot yan. Ito yung kinakamot, di ba? Dahan-dahan pa yan. Tapos matatamaan yung medyo sakit na naman, di ba? So, isa lang yon. Pero yung leper, buong katawan, ganon. Physically, he is suffering.